It's the first day of February, the time of Valentine's Day. And of course, it is the start of the National Arts Month. Ito po ang The TT Show, ang taring na talakayin show presentation. At syempre pa, ito si Alawin Ignacio, ang Ibo That You Love. Kasama ko ang aking kumaring ultra maldita. Hi, this is Alex Brosas. O hindi ba naman? Ang aking kaibigang ultra maldita ngayon, napaka-prim and proper ng outfitan. Parang principal lang ng high school. Oh my God! Samantalang ako, kasi nga pa man ako may 11,224 plus organic subscribers. Ito, ayaw ko po talaga mag-off shoulder for a Saturday afternoon, di ba? Palakpakan muna naman tayo kasi nga po, nakakatuwa na ang dami na talaga nagmamahal sa Luchiti Show, hindi ba, Alex? What can you say about our bonggang-bonggang like, mga organic subscribers first? Well, keep the numbers coming. Yes. Diba? We welcome you to our channel because we offer something different. Ay, Diba? diba? Coming from the Guidance Council, no? My God! I'm sure mamaya papatawag ako sa office ng Guidance Council kasi naka-off shoulder ako. Well, anyhow, hindi po namin pwede hindi bigyan ng papugay at parangal ang isa sa mga tunay na reyna ng Philippine entertainment scene, ang nag-iisa at nakatanging si Miss Gloria Romero. Sa totoo lang po, si Miss Gloria Romero ang makasama natin kahuli-huli ang reyna of that golden era. Yeah. I believe she was the last woman standing because at the last they were like this bunch of icons like sina Mang Dolphy, sina Eddie Garcia, Fernando Poe Jr. Fernando Poe Jr., sina Nina Blanca, that belonging to that golden era. Ikaw, Mara, And Susan Roses. Susan Rojas, Amalia Fuentes, talagang sila yung mga naging reyna ng pelikulang Pilipino. No, talagang studio system, Yeah. diba? Na talagang pag lumalabas ang bahay nila, talagang mukhang-mukhang artista. At talagang ang mga outfitan po ng araw, nakakutur. Mga designer po ang nagdadamit sa mga artista ng araw. At saka they don't make rampa anywhere. Yes, You yes. cannot see them in the malls, Oo. in the, di ba wala? Walang mga... Walang public parang hindi sila exposure. nagka-clubbing, no? Clubbing pa ata nung panahon nila. Yeah. At parang wala pang mall. At I think the most prestigious place to shop then was like in Escolta. Yeah. If I believe that was like the center of the universe sa mga panahon ni Miss Gloria Romero. Because Escolta used to be the Makati of the past. Yes. Di ba? The Makati of former Manila. And si Tita Gloria po was born December 16, at namatay lang po siya kamakailan noong January 25. She is survived by her only daughter, si Miss Marites Gutierrez, at kanyang nag-iisang apo, si Christopher Gutierrez. Ikaw, Alex, what were your fondest memories or mga movies ni Gloria Romero na paborito ba? Kasi tayo, di ba, ng mga bata, I think we were privileged na napapanood natin sa Channel 9, yung mga lumang mga pelikulang black and white Yeah, pa. black and white. At doon ko unang napanood si Gloria Romero sa pelikula niyang Dalagang Ilocana, na kasalukuyang pinapalabas ngayon sa YouTube, na restored version, wherein she won her very first fam as Best Actress. At doon ko rin napanood yung Kupradya. Yung babaeng maitim. Yeah. Na, She was the original she was the original Kupradya before it Kupradya, was no? revived, di Oo, ba? oo. Tapos pag nagagabi or whatever, bigla siyang pumuputi at gumaganda. So that was my fondest early movies of her. Tapos nung medyo season na siya, hindi ko siya makakalimutan, syempre pa, sa Magnifico. Kung saan lola siya ni Giro Manyo. Yeah. Hindi ko rin siya makakalimutan sa Condemned, kung saan kontrabida siya ni Nora Honor. Meron rin siyang pelikula with Vilma Santos, na kontrabida rin siya ni Ate V. Pero nakalimutan mo, yung national treasure of a movie, Alin yun? Tanging Yaman. Ay, oo. My God! Tanging Yaman. Di ba, who could forget that movie? Na talagang siyang, di ba siyang tanging yaman? Siya talaga ang tanging Oo. yaman. Siya ang Di bida. ba? Parang Oo. ginawa talagang buhay na santo si Tita Glo doon. Oo, di And ba? also, I will never forget one of the tributes about her is that our President Bongbong Marcos, remember her so well na nung gumanap siya bilang First Lady Imelda Romualdez Marcos sa pelikula tungkol sa First Family nung unang panahon. Ikaw ba na-meet mo siya personally? Only once. Once? How? I can't remember what occasion that was. Kasi alam mo naman ako, may memory ngayon. Pero, I saw her from a distance. Hindi naman napakalayo. Pero, she's so gracious. I think it's in an event. Sabi ko, my God. Para kang,
she was so awesome, she was so beautiful, she was so pristine. Mm. Maaano ka, mapipipi ka Oo, oo. Ako rin, in her presence, di pareho ba? tayo ng Ako naman, I saw Oo. her in the premiere night of Moments of Love. This was like Mm. an early movie of Isa Calzado and Ding Dong Dantes. Tapos nandun pa si Karil. Si Yeah. Karil pa si Ding Dong that Mm. time. So, papasok ako ng movie house. Mm. Papasok rin siya. Tapos nagkatigilan kami. So, literal, 10 seconds, na starstruck ako. Kasi Mm. po, di ba kasi nga, sabi ko nga, we were like so young when we get to watch her. Tapos ito personal. Tapos hindi ko talaga makakalimutan. Hinawakan niya yung mga kamay ko. Nagdaupang palad kami. Tapos hindi ko talaga makakalimutan yung sinabi sa akin, Apo, tulungan mo naman 'tong pelikula namin, ha? Huwag mong pabayaan sa promotion. Alam niyang isa ako sa mga reporter na inibita no. Pero to actually have that, mahawakan mo yung kamay ni Gloria Yeah. Romero, parang, wow. Talagang, ano. Tapos meron pa isang incident, na nagpa-picture kami in one soap opera of GMA, na sayang nga, hindi ko na-keep yung photo. Mm. So parang, ano pa yon yung mga Diana Ross. Oh my God! Yung Diana Ross days ko na, parang feeling ko kahit siya na-shock sa itsura ng buhok ko. But wala, she was just always smiling. And then, yung pagiging regal niya, no, init, Oo. parang, Talagang ano, parang tapos ng boarding school, ng good manners and right conduct school na. hindi para siyang ano, queen sa London. Oo, oo, oo. Yung arte, yung demeanor, di ba? Mm. Parang truly befitting of a queen. Yes, Talaga. oo. Talagang Oo. ano siya. Di ba? Wala. At in my entire life, I never heard anything na nasty about her. Yes, walang Hindi siya scandal. pinagchismisan. Walang scandal. Wala siyang scandal. Walang intriga. Oo. And something Diba? that people must know is that she truly loved Juancho Gutierrez. Oo. Kasi po, nagkahiwalay sila. Yeah. Tapos when she found out from her daughter na nagkaroon ng sakit ang kanyang Yeah, husband, oo. inuwi, nung sinabi niya Martes, uwi na natin si dad kasi may sakit. Kinuha niya si Juancho. Kinuha na si Juancho. Umuuraw agad si Tita Glo. Walang, naku, ba't pa kaalaga? Wala. Agad-agad, inuwi si Juancho para kaliingain at para arugain. Diba? Pag-ibig yun, friend. One great woman. Diba? Diba? Talagang, we do not make movie stars or a movie queen like her anymore. Oo, wala na. My God, with all At the tandaan niyo ano. po, ang ka-rival niya, pag nagkaalaman lang to para sa mga millennial audiences at Gen Z audience, si Nida Blanca. Kasi hindi Pareho sila, di ba? Ano yan, parang Gloria Nida, Nida. Amalia Susan, Susan, oo. tapos Nora Vilma. Yun yung parang mga hierarchy ng mga movie queens nung araw eh. Basta, pareho sila ni Nida na comedy-comedy ang mga unang ginagawa. Si Carmen Rosales, sinong ano? Si Carmen Rosales, nag-iisa eh. Nag-iisa lang Wala siya. walang kasabay eh. Walang kasabay. Diba? After Carmen, saka pala pumawa kila Norma Blanca Flor. Pero nag-iisa si Carmen, diba? Diba kaya nga ang tawag niya dati kay Maming, kay Miss Carmen, she was the first Queen. Philippine movie queen. Wala pa siyang ka-rival. And she, parang, naabutan niya pa siya ng Gloria eh. Oo. Naabutan niya pa siya ng Gloria. At meron ako nakitang isang FB post na sobra ako na-touch. Yung 4 of the legendary beauties, sabi doon, ngayong magkakasama na sa heaven, which included Paraluman, Oo. Tita Glo, Susan, and Amalia. Yeah. May picture sila sa Facebook na magkakasama in one photo opportunity na lahat naka-terno. Yes, oo. In black and white. Pero kita mo talaga how beautiful these women were. Oo, talagang ano, walang siyensya. Mm. Tawag, regal looking, di ba? The demeanor is perfect, Oo. di ba? Impeccable, ano, di ba? Saka the way they were so tailored for that time and for that era, talagang nadala nila. Di ba, I remember, di ba, kinukwento lagi ni Marites sa mga past interviews niya, ang mami niya raw hindi lumalabas ng bahay hanggang hindi na may make-upan. Hanggang hindi maayos. Hanggang hindi pustura-pustura. Kasi training nila yun sa Oo. LVN ba yun? Sa Pagita ba yun? Sa Di ba? Pagita Sa siya. Pagita, di Oh, ba? ganun talaga. Kaya sa naiwanan po ni Miss Gloria Romero, we're at the TT show, sinesend po namin ang aming condolence. At ito na, on a happier note, babasahin naman po namin ngayon ang aming mga letter senders. Mauna ka magbasa. Wow, I like the name, Ande Kalsam. I like
you, Alwin and Alex, you say it like it is, as it should be. Oh, palakpakan Diba? naman kay Ande. I'm so Diba? happy. At ito pa, mula naman kay Miss Elizabeth De Leon, love you too. Mahal niya kami dalawa ni Kumaring Ultramalita. Kaya Elizabeth, mahal na mahal ka rin namin. Basa, Mare. From Froilan Esguera, gusto ko na kayo. Totoong-totoo kayo sa pagpuna kay Deb. My God, Daryl Dan, subscribe. My God. Froilan, maraming Kaloka naman salamat yun. for being one of our new subscribers na syempre paakilig namin. Tuloy-tuloy lang po ang subscription. At gawin nyo talagang bonggang-bongga ang mga sumusubaybay at nanonood sa The Kitty Show. At mula kay Christina Baucan, ha. Ang saya-saya lang. Christina, hindi mo naman kasi in-elaborate kung bakit ang saya-saya mo. At lalo hindi namin alam kung anong topic na dahilan. Kaya masayang-masaya ka. Pero kami ay masayang-masaya po sa iyong pagtutok at subscribe sa The Kitty Show. Ito po si Alwin Ignacio, the Diva That You Love. Kasama ko ang kaibigang Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brasas. Ito po ang The Kitty Show, ang tayo na talakayin showbiz edition.